Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. Alamin natin Cancer kung ano yung message para sa'yo for the second half of June 2025. Thank you sa lahat ng Cancer na patuloy na nanonood, sumusubaybay, tumatangkilik dito sa aking channel ng Kapalaran 888. Okay. Salt, Undying Love. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Cancer, na maybe you're having a problem emotionally, like for example, sa family, or sa relationship, sa friendship, sa kakolab mo, sa kapartner mo, or kung kanino man ito. Sinasabi ng bara sa'yo dito na kahit merong hindi magandang pagkakaunawaan, misunderstanding, ano ba yung mga pinagdadaanan nyo? Misunderstanding, competition, pero hindi mo inaalis sa puso mo na regardless of the situation, regardless of negative situation, yung pagmamahal na pinagsamahan nyo ay naandyan pa rin. O hindi yun mawawala. Okay? Okay, Cancer. Okay. Wow, dare to be deep friends. Archangel Juphiel. Okay, Cancer. Sinasabi ng bara sa'yo dito na huwag tayong sumabay sa flow ng mundo ngayon. Diba? Huwag tayong sumabay sa trend. Okay? Yun yung sinasabi sa'yo ng Archangel Juphiel. Huwag kang sumabay sa agos ng buhay sa ngayon. Kung ano yung usong cellphone, usong lifestyle, huwag kang sumabay. Okay? Dare to be different. Kahit mag-isa ka lang sa buhay, just go with the flow. And huwag kang sasabay. Like for example, may nag-aaway sa pamilya, nagkakampihan, kakampi ka din. No. You should be different. Okay? Hindi ka dapat, like for example, na nagagalit ka sa isang partido na hindi mo naman naririnig kung ano yung sinasabi. Diba? So you need to be wise. You need to be intelligent. Maging matalino ka. Kasi sayang eh. Sayang yung oras, sayang yung pinagsamahan na kumbaga relationship. And huwag tayo sumunod sa uso ngayon kasi alam mo ba, mahirap sumunod sa trend. Kasi ang hirap-hirap ng buhay sa ngayon. Mahirap ang buhay sa ngayon, guys. Okay, Six of Cups and Four of Pentacles. Sinasabi ng bara sa'yo dito na for the second half of June, nakikita ko sa'yo dito na magbabalik tanaw ka doon sa mga panahon na may pera ka. Doon sa mga panahon na may mga savings kayo. Doon sa panahon na alam mo na anytime pwedeng may malapitan ka na tao na pwede kang makahiram, pwede kang makahingi ng pera. So this week, 2 weeks siya, papasok yan sa isip mo eh. Like for example, kung mag-isa ka na lang na malapit ka ng makatulog, may isip mo na yung isang tao, yung past mo, like for example, kapatid, kaibigan, magulang, may isip mo sila na kung kausap mo lang sila ngayon, kung meron kayong communication, or halimbawa yung parents mo patay na, kung naandyan lang yung parents mo, kung buhay pa, siguro matutulungan ka nila. Kasi marirealize mo eh, sa last 2 weeks ng June, marirealize mo na marami kang pera dati. Dati hindi ka masyadong namumroblema sa pera kasi anytime may mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Diba? Okay. Eight of Swords and Ten of Cups. Yun nga. Sinasabi ng bara sa'yo dito na gustong-gusto mo ng masayang pamilya. Gusto mo ng kompletong pamilya, accomplished, peaceful, gusto mong
stable and secured na family life. But the problem is, nandito ka sa Eight of Swords. Parang nangangapa ka sa dilim eh. Siguro may accountability ka dyan eh. 'Di ba? Yung mga, halimbawa, misunderstanding sa family, misunderstanding ng couple, misunderstanding ng mga magkakapitbahay, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong accountability, wala tayong responsibility dyan. Kasi hindi naman tayo perfect. Kailangan nating tanungin ang sarili natin na baka ako yung may mali. Baka ako yung masyadong mayabang. Baka ako yung masyadong ma-pride. Parang gano'n. Or baka masyado akong madaldal. Or baka masyado akong chismosa. Parang gano'n. So, kailangan nating tanungin ang sarili natin. Yung Eight of Swords dito, nandun ka sa restrictions, nandun ka sa stagnation. Yung parang nag-iisip ka, ang past mo, ganito. Yung past mo siguro, maraming tao yung sumusuporta sa'yo, you're supported ng family mo, ng parents mo, but now, biglang nagbago yung buhay mo eh. Parang ganun. So, you are stagnant sa kung ano man na emotional problems na meron ka. But, isipin mo, wag mong i-blame yung ibang tao dyan kasi minsan, tayo yung may problema. Okay? Kailangan nating maging just. Kailangan nating maging, kumbaga, totoo sa nararamdaman natin. Okay. The Emperor and Eight of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito, merong Cancer na gustong-gusto niyang makuha yung isang posisyon sa trabaho. Sobrang workaholic ang Cancer na to. Magaling siyang makisama sa boss or sa kung kanino man. Magaling siya. But, siguro hindi pa oras para makuha mo yung managerial position or para makuha mo yung power na minamanifest mo. Kahit sabihin natin na ikaw yung the best of the best na employee, but siguro this June, sa last 2 weeks ng June, hindi pa ito yung oras para i-promote ka or hindi pa ito yung oras para madagdagan yung sweldo mo. So, wag kang masyadong magmadali. Kasi pag nagmamadali ka, pwedeng masira yung diskarte mo. So, just go with the flow muna. Mag-iingat ka rin kasi pwedeng magkaroon ka ng misunderstanding sa yung emperor, sa yung boss, sa kapitan ng barangay, sa mayor, sa police. So, kailangan mong maging maingat. Okay? Okay, Nine of Cups and Death card and Knight of Pentacles, Queen of Cups. So, yun. Sinasabi ng bara sa'yo dito na yung emotional and financial success ng buhay natin, nakadepende yun sa atin. Nakadepende sa pagbabago ng buhay natin. Wala sa atin dito sa mundong ibabaw na magsasabi na, like for example, may kaaway tayo, meron tayong misunderstanding, wala tayong karapatan na sabihin na sila ang may kasalanan, tayo ay walang kasalanan. Kasi yung pag-aaway yan ng mga tao eh. 2 tao, 4 na tao. Hindi ibig sabihin, isa lang yung may kasalanan. Kasi kung isa lang yung may kasalanan, wala siyang magiging kaaway kasi mag-isa lang siya. Pero since kasama ka niya, or katunggali ka niya, so ibig sabihin, mayroon kang accountability, may responsibility ka, may mali ka rin. Okay? So we need to change. Yun yung sinasabi ng Barana. Kung gusto mo ng masayang pamilya, gusto mo ng emotional fulfillment, happiness, gusto mo ng ibalik yung dating saya ng buhay mo, you need to change. You need to ask yourself, kailangan mong tanungin ang sarili mo, perfect ba ako? Perfect ako eh. Bakit ako inaaway? Bakit ako may kaaway? Diba? Parang ganun. So, kailangan mong tanungin yung sarili mo kung may mali ka or sila yung mali. So, kung sino man ang may mali sa inyo, kailangan ayusin yan in diplomatic na paraan. Hindi yung aayusin mo yung sa Facebook na magpaparinig, ganyan, ganito. Hindi mo yun maaayos sa ganyan. And hindi mo rin yan maaayos kung mag-spread ka ng mga kwento. Like, alam mo si ganyan ganito. No, hindi mo yan maayos. Ang away ng 2 tao, maayos yan ng 2 tao. Hindi kailangan i-involve ang buong pamilya. Hindi kailangan i-involve ang buong barangay. Hindi kailangan i-involve ang Facebook. Okay? Kailangan ayusin yan ng ikaw at siya. Okay, justice. Sinasabi ng bara sa'yo dito, maybe may mga Cancer na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Mayroong mga Cancer dito na mag-asawa to eh. Mag-iingat kayo ah. You need to be careful. Mag-asawa kayo ah.
Mag-asawa, kung pareho kayong mag-asawa na cancer na mag-asawa, pwedeng makaresonate dito. Kung ikaw ay cancer, ang asawa mo ay Scorpio, hindi ka makakaresonate dito. Doon sa mga cancer na mag-asawa, kasal sa pare or sa west, sinasabi ng barasa nyo na posibleng makatanggap kayo ng karma. Yung karmang sinasabi natin, hindi natin alam kung bad or good karma. Basta may karma kayong dalawa na matatanggap. Okay? So, prepare yourself. Ihanda yung sarili. And ito naman sa 5 of Wands and 10 of Swords. Sinasabi ng barahan na yun, involved ka talaga, Cancer, sa mga away, gulo. Okay? Involved ka sa away, gulo. Like for example, itong 5 of Wands is, kaya may justice dito, pwedeng umabot siya sa korte. Okay? Pwedeng kayong mag-asawa, mayroon kayong mag-asawa, mag-boyfriend, or basta parehong Cancer sila. Dalawa to eh. Pwedeng kayo ay mayroong nasagasaan. And yung 5 of Wands, ano to eh, it's either kompetensya sa negosyo, kompetensya sa relationship, or anything. Mayroong 10 of Swords dito, mayroong closure. Posibleng matapos na yung gulo, but posibleng idaan to sa hustisya. Pwedeng yung gulong ito, okay? Pwedeng, like for example, ang mag-asawang ito ay meron silang nasagasaan na pamilya. Pwedeng idaan sa barangay, idaan sa police, or sa korte. And matatapos to. Matatapos tong problema to kasi idadaan to sa tamang proseso. Okay? Magician and Ace of Swords, ihanda mo ang sarili mo kasi maraming balita, maraming information, communication, makakatanggap ka ng maraming chat, call, na pwedeng magdala sa'yo ng mga pagbabago. So, ihanda ang sarili, Cancer, kasi ang balitang ito na pwedeng matanggap mo is either good or bad, but this news ay pwedeng magdala sa'yo ng magic, mystery, and miracle. Thank you guys for watching. Bye!